Welcome back mga karadmig. Sana nag-enjoy kayo doon sa 6 na kantang shinare namin kanina. And if merong kayong mga gusto pang pakinggan, meron pa kayong mga suggestions na kanta, pwede nyo kaming i-message lang sa aming social media or sa aming email. So para dito sa part 2, mapapakinggan natin ang interview kasama si Ember. Isa siya sa mga workers na nangunguna dun sa kampanyang Tanggol Migrante na laban sa illegal recruitment agencies. Kasama natin ngayon si Amber, isa sa mga manggagawa na lumalaban, naging biktima ng Federal Consultancy Agency at ngayon ay parte ng kampanyang Tanggol Migrante. Hi, salamat sa pag-imbita sa talakayin o sa interview at saka nagpapasalamat kami sa lahat ng mga nasa likod ng aming kampanya, which is the Tanggol Migrante, na little by little nabibigyan na ng mga solusyon or hinahanapan pala ng solusyon kung ano yung mga dapat namin gagawin sa mga susunod na mga hakbang para mabigyan justisya yung nangyari sa aming panloloko, panggangansyo, scam in general. Okay. Maaari mo bang ikwento sa amin kung ano ba yung kadahilanan kung bakit ka nag-abroad? Ano ba yung pangarap mo dito sa pag-abroad mo? Kung sasabihin pangarap, oo, pangarap kasi this is my first time to be like outside the country, outside ng Pilipinas. So pumasok ako ng Canada bilang estudyante. So, international student yung pasok ko dito sa Canada. So, somehow, parang pinaghandaan, pinaggastusan talaga. Kasi hindi naman madali yung pagbuo ng pera para makapag-aral kunwari dito sa Canada. So, parang yes, pangarap para sa pamilya kasi meron akong anak. Yung anak ko yung parang kinukunan ko ng inspirasyon dahil sabi niya sabi ng karamihan, maganda sa Canada, maraming benefit, somehow, get out of your comfort zone. Kasi, since sinabi kong first time kong umalis ng bansa with myself, internationally, so parang bago siya sa akin. So, kumbaga, nilabas ko yung sarili ko sa comfort zone ko. So sabi ko lang, let me try, let me try kasi nga binigyan ng chance na approve naman yung visa, nabigyan ng opportunity na makapag-aral and so forth. Pero pag nandito ka na pala, nag-iiba lahat. So sabi ko, okay, I'll just take the 8 months kasi 8 months lang yung visa ko for students kasi lang yun, short term course, parang ganun. So sabi ko, sige, tapusin ko lang yung 8 months tapos uwi na, ganun. Pero along the way, marami kasing nagbago. Kasi nga, being a student is mahirap. Kasi sabi nga, estudyante, pwede kang mag-aral. Yes, pwede kang mag-aral, pero hindi siya yung parang reality na nasa isip mo na, magtatrabaho ako, mag-aaral ako, ang dali-dali lang. Hindi yon. Kasi mag-aaral ka. Iko-compute mo yung oras mo kasi mas priority mo yung pag-aaral. Pero on the second thought, kailangan mong mag-work para para masustain ka sa pang-araw-araw. Even if may dala kang pera from the Philippines para nga pang-allowance mo kasi part yun. It's really a part of the requirements para makapunta ka dito being an international student. But still, if you have the opportunity to work, of course, mag-work ka. Kasi iba yung pera na sinasahod mo dito compare sa binaon mo from the Philippines. Kasi computation mo yun with the Philippine peso eh. So, mahirap. So, for the first semester, yes, medyo nakaipon konti kasi nga allowed kaming mag-work. But it's somehow not a full-time job. It's a part-time job, weekender only, 4 hours in a day. So, still, maliit, pero at least meron.
So, nung natapos ko yung first semester, napagdesisyonan kong hindi na pumasok kasi aside sa nahihirapan ako sa program, wala na din akong wala na rin akong parang bala. Wala na akong perang makasustain for the school. Kasi sabi nga pwede daw makapag-ipon for the second semester. Pero hindi talaga reality talk to ha, reality talk. Hindi madaling ang buhay dito at saka kailangan mo talaga ng struggle. Naghahanap lang ako ng way na maka-connect, na makahanap ng mga agency and something like that na parang makatulong sana sa amin na mabigyan kami ng trabaho. Yun. So, dito mo ba na-meet din yung sa Federal Consultancy Agency? Oo, yung sa Berderald kasi, hindi Berderald yung pagkakilala ko sa kanila dati. Link for Staff. Yun ang pangalan Which is, nila yun noon. ang first na introduction sa amin. Na nagulat na lang ako nung sinabi, Link for Staff and Berderald are the same. So, when I was introduced with this Jeanette Mosquito, she was named after Link for Staff. So, yun ng months na sa second semester ko sana na dapat mag-aaral ako, hindi ko na siya napasukan, hindi ko na siya na-enroll kasi nga wala na akong enough budget for the enrollment and it's too expensive. It's somehow like 18,000 Canadian dollars for the enrollment. So sabi ko, hindi naman ako nakaipon kasi nga tag-4 na oras sa isang araw, weekender pa. So paano ka makakaipon? Bayad ka pa ng renta, bili ka pa ng pagkain, meron pang mga padala, meron pang mga padala, it means to say yung support mo sa pamilya mo sa Pilipinas. So from there, I think in the mga June, nakapag-decide na talaga ako na sige na, may konting natira pang ipon, isusugal ko. So na introduce ako kay Jeanette Mosquito, which is Link for Staff. And parang sabi ko sige, kasi sabi may LMIA. May LMIA, dadalhin ka sa isang lugar na meron namang employer, bibigyan ka ng LMIA, bibigyan ka ng papel, libre accommodation. Doon ako, doon nag-ring yung bell ko na libre accommodation kasi you will be saving 700 Canadian dollars in a month for the free accommodation. So sabi ko kahit hindi ko alam tong lugar na to, hindi ko na lang i-disclose kung anong lugar yun. But it's somehow southern part of Toronto. Na-meet ko si Jeanette, na-introduce ako sa company and na-introduce ako sa company, and then we decided to have the agreement and everything. Tapos doon na yun. From there, na-meet ko siya in person, nakapunta ako sa opisina niya. Siya pa mismong naghatid sa akin sa employer. So we have like communication, like changing communication for a day. Then after that, wala na kaming narinig after niya akong dinala sa lugar. Dinala niya ako dun sa employer ko. Anong klaseng trabaho ang ibigay sa'yo? Yun, cleaning. Job. Cottage cleaner. Okay. Cottage cleaner siya. So somehow maganda naman yung doon, sweldo kasi nga malayo sa downtown. Totoo yung accommodation? Totoo yung accommodation. Anong itsura? Bahay talaga siya, pero lahat kami nakatira doon is yung mga taong dinala niya doon. Pero hindi naman lahat ng taong nandun is kagaya ko na nangangailangan ng LMIA kasi yung lugar na yun is intended for for seasonal jobs. So summer, doon maraming tao, doon maraming dinadala ng mga workers. Ano nang sumunod at sa proseso ng kaya sa Federal dinala niya kami kasi dalawa kami that time na nagkasabay. Yung isa din is somehow kagaya ko, naghahanap ng LMIA, pinangakuan ng LMIA, pinangakuan na iproseso yung working permit. Na may kapalit na bayad? Oo, kasi magkano yun? Yung namin, parang contract signing. Oo. Ang sabi niya sa amin, processing fee would be 5,000. Pero pwede lang daw bayaran muna ng 50% kasi idadalhin na kami kaagad. So, nagbayad ako sa kanya ng 2,850 kasali yung parang health insurance.
Kasi nag-expire na din yung health insurance, so kumuha ako just for the, safety. Alam mo na, cleaner ka, hindi mo alam, baka madulas ka, whatever. So yun, nagbayad ako ng 2,850 sa kanya along the way nung hinatid niya ako sa lugar. So huminto lang kami ng isang gasoline station, pinawithdraw niya ako and everything, but somehow I can't withdraw that the 2,850 kasi nga malaki siya for one transaction. So ang ginawa ko, pina-transfer niya talaga sa akin ng pera. So ako naman kasi nagtiwala ko sa kanya eh. Binigay ko din naman yung 2,850 na sana yun yung parang last few money ko. So, pinagbayad agad ng 50% noong pang-processing fee. Sinabi bang kasama ang LMIA dun sa babayaran o processing fee lang yun? Ano lang yun eh, processing fee lang yun kasi ang agreement namin 5,000 processing fee. Tapos yung LMIA soon to be discussed kasi nga pinoproseso na daw pinoproseso na doon ng employer. Eventually, sa pagkakaalam ko or sa pagkakaalala ko, yung LMIA na binigay sa amin is hindi si Berderald ang gumawa. Ibang na naman, parang ibang immigration consultant, hindi ko alam kung sino, pero iba na yung gumawa. No? Kung iba yung gumawa nun. Gaano kayo katagal ngayon dito sa trabaho at paano nyo nalaman na yung panlolokong ginawa sa inyo ng Berderald Consulting? Nakapag-work ako sa kanya ng July hanggang November. Kasi November natapos yung international student status ko. So after international student, nag-extend ako being a tourist or yung visitor's visa. Eventually that time sabay-sabay siya lahat. Na-approve yung LMIA. So confirmed that LMIA was done by the employer but not with Jeanette Mosquito ha. Hindi si Jeanette ang gumawa ng LMIA ko, ibang agency. But we talk about it with the employer kasi nga kami na yung nagpursige na Madam, where is our LMIA? We were promised to be provided with it and the working permit will be processed. So, where is it? My international student will be expiring soon. So, parang ganun. Ang dami namang question pero kami na yung gumawa ng way para makausap yung employer. So, yung 2,850 ko na binayad sa kanya, parang bayad lang yun para ihatid niya ako sa lugar. Which is kaya namang mag-bus ng $60 lang. Oo. So, somehow, siguro sa way niya yun, ay, ako yung nag-provide ng employer sa'yo, parang ganun-ganun. Pero hindi naman yun nakatarungan, na ganun lang yung ginawa niya sa amin. Tapos pag i-communicate namin siya, inaaway kami. Sinasabihan kami hindi makahintay, and ganun-ganun. Siyempre, hindi tayo makakahintay, tumatakbo yung araw. May deadline, may kaming expiration date ng status namin. So from July hanggang November nakapag-work ako doon. And as soon as my visitor's visa was approved and it was also November, hindi na ako nakapag-work. Oo. Ano po yung anong kasalukuyan yung kalagayan ngayon at ano yung epekto ng panloloko ng Berderald sa inyo? Actually, nagiging komplikado ang lahat. Kasi yung isang consultant ko naman na nag-apply for my working permit, it's another immigration consultant that was introduced to us by the employer. So from there, yung naipon ko ng tinabaho ko ng July hanggang November, doon din pumunta sa kanya. But I don't wanna get in close with it because may ginawa naman talaga siya. Wala namang foul doon kasi ginawa naman niya ng proseso and everything. Kaya nga lang refuse. Refuse yung working permit application ko, which is 2 times. Twice akong na-refuse. I was applied December. And I got the first refusal with February and then we reapplied it immediately the next day nung natanggap namin yung refusal. So second day we applied it the next day that I received the refusal and I had the second refusal by June. So from December hanggang June wala akong trabaho. Gumagastos ako every day, of course to sustain myself. Tsaka ang epekto napakalaki. Emotionally, financially, of course,
At saka parang nawawalan na rin ako ng pag-asa. Kasi nga, ano pa ba, parang yung dream, it's already been a nightmare. Parang ganun ang epekto sa akin. But, may ano pa, kasi 'di ba sabi ko may second refusal. So, this immigration consultant, actually, parang sinuggest niya na why don't we do the flag pulling. Kaya nga nasabi kong complicated na yung, parang naging complicated siya konti, kasi nga, we tried the other way of doing the flag polling kasi nga confident naman ako eh. Confident kami sa papers namin kasi sabi, bakit naman ma-refuse ka? You have all the LMIA, you have the papers, everything was there. But there is no like specific reason why I got refused. It was just said you do not possess a valid LMIA. E di yung LMIA ko kumpleto naman yun. May LMIA number yun na nakaspecify naman yung date ko doon. Confirmed naman na nakaregister yung company and so forth. And the worst thing is, sa 7 naming in-apply ng LMIA, bakit yung 5 nakapasok? At saka ako hindi. So, doon ako nag-question. So, sabi kaya naging confident ako na, why don't we do flag pulling? We can easily talk to the officers and everything. So, it's gonna give me a direct answer, right? Because if you're gonna do it online, you'll take 2 to 3 months, 4 months pa nga paminsan. So, yun, nung nag-border crossing ako, nung nakausap na namin yung border officer, sinabi niya sa akin, I cannot approve your application because you got refused already twice. And then bakit ka pa bumabalik-balik? Sabi ko, sir, because I wanted to know what is the reason behind the I do not possess a valid LMIA since I have the LMIA. So there we know that meron din palang somehow, hindi ko alam kung paano siya sasabihin, but the officer just told me, we cannot process working permit that is seasonal. Kasi 7 months lang daw. Seasonal siya, so summer. So sabi ko, is that so? So why is it that I was not given the direct information with the refusal letters that I received so that I can move on? Something like that. Kung ayaw nyo pala ng seasonal, di bakit mayroong mga nakapasok na ganun? So, from there, nagpo-question ako sa sarili ko, ano ba to? Pangalawang scam ba to? Or somehow like that. But, in the later part, during the investigations and everything, because I got help with those, immigration lawyers. So, there they found out na hindi naman dapat ganun. Kasi nga, you all have, may karapatan ka regarding that one because, aside from paying it, hindi naman yun parang lang na ganun sasabihan ka lang. And going back a little bit, going back, ang sinabi sa akin ng border kasi magi-expire sana yung tourist visa ko ng November. Pero ang ginawa sa akin ng border officer, shinorten niya yung visitor's visa ko. So from the time that I applied for the working permit, for the 3rd time na in-apply ko ang working permit, shinorten niya yung visitor's visa ko and he gave me actually 30 days only. So from July hanggang August, dapat uuwi na ako ng Pilipinas by August. Frustrate na naman ako. Bakit meron naman akong valid visitor's visa? Bakit binigyan ako na shinorten siya? So, in-explain ko naman sa kanya na, sir, why don't you stay with the November so that I can still work out with another employer and I can apply for a new paper? Sabi niya, no, because you don't have a reason to stay in Canada. So, I was shocked with it because meron naman akong valid status hanggang November. Shinorten niya lang yun. Ang sabi naman, my assessment is final. So, doon ako parang lalong naguluhan. Sabi ko, sino ba talaga ang nagbibigay? Sino ba talaga ang nagbibigay ng mga desisyon? So, moving forward, kasi nangyayari lahat ng mga, nasagot lahat ng mga tanong sa isip ko along the way when we are investigating regarding my status.
May regarding, may papers, may status, everything na, lahat-lahat na, joined forces na lahat. So noon, from there, wala talaga akong means of living. Ano lang, yung mga, syempre may mga pamangkin din ako, so parang sinasabi lang na we can, sige, bigyan kita ng ganito. So parang donation drive na lang na nangyayari sa akin para makasustain. Ayan, maraming salamat kay Ember dahil sa paghahatid niya ng kanyang karanasan sa layuning mas marami pang mga kababayan natin ang maging aware, no? Malaman nila na may mga ganitong problema at issue at strategiya ang mga recruitment agency. Ang sabi nga nila ay maging tayo, no? Mas maging mapanuri sa mga agencies na ito, but at the same time kung dahil nga sistematikong mga para-paraan, kung naging biktima ka ng ganitong illegal recruitment din o may kakilala kang nakaranas ng ganito ring panloloko mula sa kanilang mga recruitment agencies o sa kanilang mga employer, i-message nyo ko po kami dito sa Radyo Migrante, or kung maaari nyo ring i-message ang Tanggol Migrante. Mahanap nyo po ang kanilang social media sa Facebook at saka sa Instagram. Pwede rin po kayong lumapit sa Migrante Ontario. Sila po ay open na makipag-usap at tignan yung kaso ninyo kung kayo po ay biktima rin ng illegal recruitment dito sa Canada. Maraming salamat sa patuloy na pagsubaybay sa ating Pinoy Talakayan at Usapan o Pinoy Tayo. Nakikinig kayo dito lamang sa Radyo Migrante ng Vibe 105.5 FM. At syempre, to stay updated sa happening sa ating community, narito ang mga events at announcement. Una, paalala, ang midterms election sa Pilipinas ay sa May 12, 2025 na. At para sa mga kababayan na nasa ibang bansa, ang overseas voting ay sa April 13 to May 12, 2025. Mga kababayan, vote wisely. Maging kritikal at aralin ang plataporma ng mga kandidatong iboboto natin. Higit sa lahat, ay magbibigay ng boses sa mga migranteng Pilipino. Hindi lamang puro salita, kundi may ginagawa. Ayos ba yun, Wayne? Oo, at maaasahan ng ating mga tagapakinig na may mga iimbitahin tayo dito sa radyo at susuriin natin yung programa nila para sa bayan, para malaman kung deserving ba silang maupo doon. So, ayan, abangan nyo yan mga karadnig. At kung interesado kayong maging bahagi ng Radyo Migrante, sumali na sa Radyo Migrante Collective, i-message nyo lang kami sa aming social media accounts at madali lang po kami hanapin, lagay lang Radyo Migrante Toronto. At dito na nagtatapos ang isa na namang makabuluhang episode ng Radyo Migrante. Ipagpapatuloy natin ito next week kung saan pag-uusapan natin ng iba't ibang balita at kwentuhan dito sa Vibe 105 FM. At actually next week may handog kami na bagong programa para sa inyo. Ito ay tatawagin na lang natin siya parang cultural episode. No? Ito yung episode na inilaan namin para sa kulturang makabayan, kulturang makamasak, kulturang makapilipino, at iba-iba ang maaari nyong ma-expect no, dito sa episode na to. Merong mga kanta, tula at dulaan, mga creative writings, mga istorya para lang sa inyo mga karadmig. Kaya stay tuned sa next episode. Sa tulong ng mga kababayan natin na bumubuo ng Radyo Migrante, kay Carl Ramirez para sa kanyang kantang Migranteng Pilipino, kay Ember na manggagawang miyembro ng Tanggol Migrante at Migrante Ontario, at higit sa lahat sa inyo pong mga nakikinig sa Radyo Migrante tuwing linggo mula 1:00 hanggang 2:00 ng hapon. Maraming salamat po. Hanggang sa susunod mga kababayan, muli, Mabuhay po kayo at mabuhay ang bayang Pilipinas!